Take two. Hello Welcome again. sa ating bilat si Betiel. Takeout edition. Kasi maulan sa labas. So this time we're gonna be doing a comparison. Manga versus live action drama. And this is for Takara no Bidoro. Bidoro or Takara's Treasure. Yes. So, summary. So, ang ano pala, siya muna, and then I'll say the difference afterwards. Kasi ako yung nanood nung live action. Anyways, Taishin has Hindi kasi moved... ako nanonood ng live action Ako ng na. BL. Hindi ko alam kung bakit. Hindi ko siya bet. Anyways, Taishin has moved to Tokyo from his hometown of Fukuoka in order to reunite with Takara, a stranger who had consoled him in his grief the year prior. However, despite finally getting a chance to express his gratitude to Takara at college, he's given the cold shoulder. But Taishin, undeterred, decides to pursue Takara anyway, and Takara finds himself becoming more and more enchanted by Taishin's straightforward and earnest gaze. Eagerness. Yes. So, pakita mo yung, yung pictures. Pictures? Yan. Ito na yan? Ano mo lang. Okay. Ayan. There. Ayan siya. Okay. Yan. So, actually, same author to ni Cupid ni Rikorai na ginawa na natin before. Oo, una yun. Ginawa natin siya before. Tsaka may isa pang, same one na ginawa natin before. Same author din. Ganda. Okay. Ano yung author Magaling siya dito? sumulat. Magaling yung sumulat. At saka, ang ganda nung style ng, ng drawing niya. Hindi siya yung super wow, pero So ano ba siya? it's good. Author and Artist. Oo. Sa mangaka talaga. Okay. Mangaka talaga siya. So, it's very nice. Female yung author. Tingnan mo ang pangalan ng author. Kasi ba't pinababa mo kaagad? Hindi pa nga tapos papakita Akala ko yun yung natin. gamitin Hindi. Author. Suzumaru Minta. Oh, artist Well, and author I'm not siya. sure kung siya yung... Suzumaru Minta. Siya yung Kung babae siya. author. Mukhang anime. Mukhang naman siyang anime. Sa mga Madami siyang sinulat. Yeah, madami. Cupid Apat. Hindi, titignan ko yung 14 na yaoi. Halos yata lahat yaoi. Yun lang. Yan. Cupid ni Rikorai. Una nga. Mga Golden Sparkle, kanya din. Ginawa na rin natin pareho yun eh. So, i-check ko yan. I-check ko yan yung others niya. So, ito, story nito, yun nga, si pangalan niya nga. Takara? Hindi, isa. Taishin. Si Tai. Galing siya Fukuoka, and he was sad when he was in Fukuoka because his pet parrot died. And he was crying. And there he met Takara na nagsusolo mountain climbing sa Fukuoka. So, Saan niyo na-meet si Takara? sa Fukuoka. Alam ko Fukuoka. Sa anong setting? Nasa isang tabi siya. Sa bundok na to? Oo, malapit sa bundok or papaakit sa bundok. Kinakonfirm ko lang. Sige, next. Yun. Tapos nung, na siya, makadakan sa kanyang bigat-bigat. grabe naman, bigat lang. Grabe naman, bigat lang, hindi naman bigat pa. Sige na. Ano mo na lang to, ha? Ayaw mo na yan, okay lang. I-green screen mo na lang. Carry lang yan. Gaganyan ko lang ng konti. Yan, yan. Hindi green Kasi, screen. matigyot yung bahay ko. Okay. So, yan. Tapos, yun nga, una sila nakita sa, hindi, kasi yung unang setting, first time niya sumakay ng bus sa Tokyo, tapos super sexikan, ganyan-ganyan. Tapos yung pagbaba niya, may mga nakasabay siya na schoolmates niya pala. So first year din, mga freshmen, tapos pareho pala sila ng department. college. College. College nga. Major. Tapos sila ng major. Tapos, parang inibitahan ng tatlo siya na pumunta, sabay-sabay sila magpunta dun sa orientation. Tapos, nung una, tinitignan niya yung tatlo na parang, sino tong mga to? They don't look suspicious though. Tapos he said, okay, ganyan. Tapos sinabi siya na, yung style niya, ang ganda daw. Sabi niya, does it not look weird? Kasi, siya, hindi siya marunong mag-style. Ang style niya lang, kinuha niya sa magazines. So, kung ano yung nakita niya sa magazine, sinusuot niya. Tapos,
Copycat. Oo, copycat siya kasi sabi niya he wants to look cool. He does not want to look so weird when he's... Hindi po natin detalye, skip. Okay, skip. Kasi ano iba yung... Itong first half ng episode 1, napanood ko. Okay. Oo, chinek ko kasi, hinanap ko, sabi ko, ay, meron pala. Tapos yun, nakita ko nga. Tapos yun, nung nakita niya na naglalakad sila sa campus, papunta pala sila ng orientation, nakita niya na yung likod ni Takara. Ngayon, nilapitan niya gano'n, sabi niya, excuse me, say something. Ang sabi ni Takara, ai, uwe, o, kakikuke ko, sabi suseso. Tapos sabi niya, dinagtingin na lahat ng tao sa kanila. Tapos sabi niya, ni Tai, more. I want you to say some more. Tapos sabi ni, what's the matter, kid? Ganon. Tapos doon niya na-realize, oh, this is the same person. Tapos nag-collapse siya, ganon kunyari. Nag-collapse siya on his knees. Tapos sabi niya, I've been looking for you, or ganon na, my name is, ganito, ganyan. Tapos, I went to this university because of you. Kasi nung nagkita sila dun sa Fukuoka, sinabi niya kung saan siya, taga saan siya. Tapos sinabi lang ni Takara kung saang school siya and what year. Other than that, nakalimutan niya itanong yung pangalan. So ngayon, luckily, ganun kagad yung nakita niya. Tapos pero napaka-negative ng bungad sa kanya ni Takara na, so what you want to do? What do you want to something? What now? So yun, he decided to try to join their club. Ang club niya ay Mountaineering Club. Tapos nung afternoon, parang introductory climb. Tapos nung the day of the climb, sabi nung isang kamiyembro nila na they do that because they have a lot of females that joined na dahil lang kay Takara kasi gwapo si Takara. Pakita natin picture ni Takara. Alam mo, Sige, tuloy mo muna sa'yo. Hindi mo pigilan. Later. We'll keep it for later. Pakita natin itsura ni Takara. Siya, gwapo-gwapo daw kasi ni Takara. Ayan si Takara, ayan. Ayan. Hindi ko lang kung nakita mo yung manga mismo. Hindi yung gwapo yung Takara yun. Ito si, yun, Diba? Ayan. Ayan si Takara. Ito si Tai. Ayan, blonde. Gwapo niya, gwapo. Diba? Sige, tuloy mo kwento mo. Gwapo siya. Ayan, gwapo siya. So, kaya daming girls na nag-join dahil daw kay Takara lang, pero not really interested in the actual Mountaineering Club. Ngayon, they do the climb. It's obviously an intermediate climb, not a beginner climb. Pero okay lang si Tai. Oo, kasi nga lumaki siya sa Fukuoka. And malapit sila sa mountains at yung area na kinalakihan niya. Ngayon, uminom ng inumin mo. Kaya mo lang muna yan dyan. Tapos, habang makita sila, parang nakikita unti-unti na yung mga nalalagas yung mga tao. Parang nahihirapan na ganyan-ganyan. Pero, pagdating nila doon sa area na pag-stayan nila, malapit na sila doon. Natapilok siya, pero hindi siya nagsabi na natapilok siya. Napansin lang ni Takara. So, nung gabi na, hindi siya gumagalaw masyado. Kaya kasi, sprained na siya. Ang nangyari, pinuntahan siya ni Takara sa tent niya, tapos ginamot siya, ganyan-ganyan. Tapos pinag-usapan nila yung tungkol dun sa dahilan na pagkakakita nilang ganyan. First time nilang meet. Para sinabi niya lang, I really wanted to thank you. That's why I wanted to meet you, ganyan-ganyan. Because, it might have been something very insignificant for you, but that was something very important to me, ganyan. So, yung pagbaba na nila, sabi ni Takara, na sasamahan niya si Tai to go down. Mauna silang bumaba kasi nga he's injured, ganyan-ganyan. Tapos, nung baba na nila, dumiretso na sila sa clinic or sa hospital. And then,
nagpa-doktor, Pa-check up. Hindi, ano tawag doon? Binalutan yung ano niya, parang cast. Bandage. Parang hindi pa Kinasto. siya, hindi siya cast kasi spring lang eh. Oh, whatever. Yun na yun. Tapos nilagyan ng parang weight. Hindi ko alam kung bakit may weight. Sa leg. Basta yan. Ah. Nilagyan. Tapos yun. Or mukha lang siyang, hindi siya kasi cast talaga eh. Kasi cast pa. Mahaba Basta yung yun na cast eh. yun. Anyways, yun. Tapos nung naglalakad na sila pabalik, may stop na pinuntahan si Takara. Tapos pag silip niya gano'n, sisilip niya kung anong ginagawa ni Takara. Nakita niya na customer si Takara, ganda ng ngiti, ganyan. Ngayon, nakita siya sisilip niya gano'n. Nakita siya ni Takara na nakadunghay na gano'n. Alam mo, parang kang anak ko. Ang hilig mong dumikit. Ang init-init. Hindi, kasi nga inaano ko para madali mong makato. Hindi makakatiba sa dun. Kaya nga, iniiwasan. Kasi kung nandito ako, Konti. o, di ba? Nakit ka kasi saan ka na lang bigat. Hindi ka ang kamay ko nandito, ang kamay ko, oh. Bigatan ako. Ayan, ang gawin niya ka, oh. So, nakatungay siyang gano'n. Tapos nakita niya, may mga hikaw doon sa gilid. Madami siyang hikaw sa tenga kasi sabi niya, he wanted to look cool. So, wala talaga dahilan. He just wanted to look cool. Okay. Pagka-college siya. So, yun yung ginawa niya. Ngayon, nag-separate ways na sila. Nagbase itong si si Tai. Tapos, may nagpaupo sa kanyang manong. Tapos, syempre, napansin kasi nung manong na may na may Something siya sa oo, na may injury siya. Tapos, nginitian niya siyempre, thank you, ganyan. Tapos, bumaba na siya. Sa isip-isip niya na, So nice. Tokyo people are so nice. Tapos, next chapter, nag-decide siya na bilhin bumalik doon sa shop kasi nakalimutan niya mag-thank you uli kay Takara. So, nag-decide siyang pumunta doon sa shop na pinaghintuan nila and binili niya kung ano yung tinitingnan ni Takara, which are marbles. Kasi mahilig sa marbles ay, kita-kita yung nasa likod ko. Sorry. I-blur mo na lang yung nasa likod natin. Kaya mo naman yun, di ba? Sige. Kaya naman, naka-blur. Baka full blur naman, kaya naman yun, di ba? Full blur ko? Sige, Kasi tingnan natin. baka naka-ano naman ako, kikita mo, choose mo naman yung people lang eh. Sige lang. Go. Ang dungis kasi ng likod. Ang likot-likot pa. No. Di ba? Hindi kita dinadagan. Ang naka-ano lang sa likod. Anyways, tapos tapos sinabi niya rin na gusto niyang bilhin yung nakita niyang hikaw na nandun sa na wind of glass din. Binili niya. Hindi niya pa suot-suot. Tapos, nung paglabas niya nun sa store, ulit yung manong na nakasabay niya sa bus. Sabi niya, it seems like we met again. Sabi nung manong, you take the same bus, right? Sabi niya, this is the person that helped me, ganyan. Okay na. Punta ngayon siya sa hindi niya pa naibibigay kay Takara yung gift niya. Punta siya sa school. Pagdating niya sa school, nagkita sila ni Takara. Tapos, nasabi niya na he's officially going to join the mountaineering. Ngayon, nung ibibigay niya na yung gift, nakalimutan niya. Sa bahay. Nakalimutan sa bahay. Di balik sila sa bahay. Sabi niya, since papunta naman din ako doon, sabi ni sabi ni Takara, since papunta naman ako sa way na yon, sige po, sabay na tayo. Ngayon, pagpalik nila doon, nagantay lang sa labas si Takara, tapos inabot niya, pumasok si Tae, lumabas siya, inabot niya yung gift, tapos pag abot niya ganon, nakita nga ni Takara na marbles yun. Sabi niya, ang dulas ng dila nitong shopkeeper na friend niya. Tapos tinignan lang nila, sabi niya na marbles nga yun, I've always liked marbles since I was a kid, ganyan. Tapos napansin din yung hikaw. Ay, nung pagpasok pa lang pala ba't tumalog to? Tumalog talaga to. Baka tumalog. Malamang may component sa loob yan. Ay, hindi ba dapat nakaano yun? Hindi ko alam.
Anyways, bakit ba panakikilang mo Ay, yun? pag Tumuloy ka na ng kwento. Talaga na kasi pag ginanong ko. Anyway, so yun nga. May time limit tayo na 9:55. 9:50 ba? Ano oras ba? 9:30. Ay, 9:30 na. Okay, sige. Yun, okay na bigay na in everything. Okay na yung hika. Tapos, parang may pahapyaw lang sa isang panel na may umalis na naka-business attire. Tapos umalis ganyan. Tapos, end of chapter 2, mahaba yung chapter 2, I think, because kasi madaming nangyari. So, chapter 2, nasa bahay siya, may kumakatok sa bahay niya. Kumakatok, ganun. Sabi, how naughty of you to try to inviting other men other than me. Sabi niya, why won't you let me in? Ganyan. Yung matandang nagpasakay sa kanya sa ano, kasi Paupo, hindi nagpasakay. ay oo, nagpaupo sa kanya sa upuan. Parang parang na-inlababo sa kanya or tawag dito, sa imagination ng matanda na friends sila, na they're very close, at saka gusto siya ni Tay. Kasi he smiled kasi binati din ng matanda yung hikaw niya eh. Ayun, sa sobrang kaba niya, tinawagan niya si Takara. So, nung tinawagan niya si Takara, he's having drinks with the friends in the mountaineering club. Tapos, nung sinabihan ni Takara yung friends niya na tumawag ng pulis, kaya pagdating doon, andun na yung pulis. Tapos, pinapaalis na yung matanda. Punta daw sila sa station, ganyan. Tapos, syempre, nung pagbukas ng pundo ni Tay, iyak siya kasi nga syempre nakakawa, ganyan. Tapos kinabukasan, next chapter, they decided to stay. They decided to stay doon lang sa bahay. Tapos next chapter, punta daw sila ng police station, ganyan. Tapos nung the following few days yata, they decided na orientation for the club. Tapos doon nag-inuman sila, ganyan. Tapos yung, syempre, accidentally nakainom ng alak itong si Tay, na he's not supposed to drink kasi he's a lightweight, at saka minor na siya. Under 20. Under 20. 20 kasi ang drinking age sa Japan. So, he's not allowed to drink yet. So, akala, lang siya, tubig lang siya, nainom ng straight. Yung sochu. Tapos yun, dinala niya sa bahay niya ni Takara, si Tay. Tapos doon, umawin si Tay na, I like you, ganyan. Tapos, lasing na siya, sabi niya. Talk to me when we wake up, ganyan. Sabi kasi ni Takara na, I don't talk to drunk people. Kasi, babago na yung dila ko. Kasi namamadali na ako eh. After nun, naging sila na. Kasi parang, sabi, I'm not 100% yet, that it's not for 100% yet that I liked you, but you just have to work hard for the 100%. Parang ganon. Parang pinakita lang yung daily life nila together, ganyan. They went mountain climbing, ganyan. Nalaman niya din na ito pala si Takara decided na sa buhay niya na alis siya right after the graduation para sumama sa lolo niya. Kasi ang lolo niya nasa ibang bansa. Yung lolo nito, nagpakilala sa kanya ng mountaineering, ganyan. Kasi nung bata pala siya, itong nanay niya, dati siyang dinidress up as a girl, as a kid. As a kid, girl yung dress up sa kanya, medyo mahaba yung hair niya. Tapos lagi siyang dinadamit ng pambabae. Tapos pinapakilala sa mga friends as a girl. So, every time nakasama niya yung lolo niya, of course, he felt like, happy kasi nga hindi siya ganagano ng nanay niya. Tapos, that's when he started liking marbles and mountain climbing. Ngayon, nung one time na with the group, meron ulit silang akyat, nag-message si Takara na hindi daw siya makakasama kasi masama pakiramdam niya. So, Tay decided to go to Takara's house. However,
Pagdating niya doon, may babae na sinasabi niya siya ng masasamang salita. Tapos ngayon, narinig ni Tay, sinabi ni Tay na, why are you saying that? Takara's not like that. He's gentle, he's kind, he's Everything. thoughtful, ganyan-ganyan. Tapos ngayon, pagdating ni nung pag-alis nung nanay, nung babae, pag-alis nung babae, sinabi ni Takara na, that's my mother. Ngayon, syempre nasakit to si Tay na he shouldn't have said that, he was so rude, ganyan-ganyan. Tapos sinabi lang ni Tay na, ni Takara na, don't Okay. worry about it because I don't really want to talk about her and I don't treat her like as a mother because he abandoned me and all that. Natapo ko ni sobra. Dumi. Okay, so parang he was taking care of hindi, ang pagkakasabi ni Tay, Takara Senpai 6 and I'm gonna nurse him to health, to his whatever something. I'm gonna nurse him. So you need to leave right now. So ginanon niya yung babae. So ngayon, parang sabi niya na doon na nag-start na dumalim yung feelings, ganyan-ganyan. And then, nung parang pinaka-end of it nga, they went mountain climbing still. Tapos, sabi ni Takara na, when we get to the summit, you have to decide on what, On something. you have to decide on something. Tapos nung nandun na sila, sinabi lang ni Takara na parang, ano nga yun? Magko-continue pa ba sila sa relationship Oo, nila? kasi nga, yun yung ang balak niya. He Saan already planned out his life. Na after graduation, naalis siya, ganyan-ganyan. Sabi ni Tay, na parang, I'll do anything you want or I'll go wherever you want to go, ganyan-ganyan. So parang, I'm okay with whatever you decide. I just really want to get to know you, ganyan. Tapos ang pagkakasabi niya pa na, maybe you feel the same way as I feel, parang ganon. Tapos parang lang, na they decided to stay together, ganyan. Tapos yung parang pinaka-extra is, na sila, like real couple na sila. Tapos parang yung relationship nila, tinanong siya ni Tay na, is your feelings already 100% for me? Like, is your feelings for me already 100%? So parang, yun yung pinaka-ending niya. So I actually like the way that it was slow-paced. Hindi siya yung dito ang bilis ng Mga pangyayari. mga pangyayari. It took them a while to actually like fall in love with each other for real. Kasi si Tay, of course, yes, may feelings na siya, pero siguro, hindi siya yung like love just like ski. So yun. Ano siya? Dito? Very cute silang yung story. Slice of life, school related. Well, hindi masyadong school related eh. Pero, it was nice. College level of feelings. Ganyan. Okay, so marami ka probably in-skip dahil lang madali ka, no? Okay, so Hindi na ako. so ikukwento ko yung nasa live action, quick lang din to. So, 'di ba nagkita nga sila sa mountain. Ang difference dito so based sa kwento mo kasi hindi ko alam kung in-skipin mo. Pero sa manga, ay sa live action na nangyari is, so after the orientation, pumunta muna sila sa orientation kasama yung tatlo, which is check. May ganun siya. Tapos, Magkaiba yun. ito na nga, sinasabi ko na nga. Tapos after the orientation, nag-ikot sila sa campus to look at different clubs. Ay, hindi. Doon kasi before ka makarating na orientation, andun na yung mga clubs. Hindi. So, ganun. Baliktad siya. Orientation muna, tapos nung palabas na sila, dun yung mga napanood clubs. ko yung part na yan eh. Kasi yung dalawang babae sa lalaki, nakilala niya pagkababa ng bus. Sila on the way to orientation nagkakilala. Oo. Anyways. Pag dun nangyari yung kakikukiko. Doon Doon nakita niya na yung orientation na
ito yung mountaineering club. Nakita niya kasi yung mountaineering club. So, Ay, hindi. pinuntahan niya yun, tapos tsaka niya nakita si Takara, yung likod. Hindi. Yun na nga, sinasabi ko Kasi yung yun nga, difference. sabi niya, naglalakad sila. Tapos, nakatalikod lang si Takara. Oo. Nakita niya yung likod ni Takara. So, yun, hindi. So, nandun na sila sa booth, na-offera na sila ng flyers bago niya nakita yung likod Wala ni pang Takara. flyers. Tsaka niya nakita yung likod ni Takara. So, yun. Tapos, yung regarding sa stalking incident, it's almost the same, but yung sa situation ng stalking, na-meet niya yung kuya mga 3-4 times. Oo, ganun din. So, Well, una yung bus na pinaupo siya because Oo. of the injury. Oo. Second is sa bus again, nakatayo sila parehas. Yung sa hikaw yun eh. Yung sa hikaw yun. Oo, Oh. yung sa Third, ano to, isa pa bus uli. Ay, hindi. Tapos hindi. fourth, ito na yung sinundan siya, nagpunta siya sa park. Doon nakita niya yung manong doon sa park. Walang park. Tapos, Ay. Oo, may park din. yun May yata park yun. din. So, Hindi ko nakita niya matanda. sa park, sinundan siya nung mama hanggang sa bahay. Yun yung nangyari doon. No, So, yun yung difference. Walang ganun. Kasi yung una, yung Injury. sa bus, Oo. tapos yun sa in front of the shop. Tapos Yung sa bus uli. Tapos yung sa ano na. Yung nasa bahay niya na. O yun. Hindi. Yun yung park, kasama yung park. Pero hindi siya sinundan sa Yun. bahay. So, yun sa Kasi park. Yung sa in between the shop and the Sabi mo nga, alam niya na yung bahay. Oo, So, alam dito yung hindi. bahay. Sinundan siya nung kuya from the park to his house. Super karipa siya ng takbo. Tapos, sinarado niya yung pinto niya. Tapos, biglang kumatok yung kuya na, I'm here to bring you food, ganyan-ganyan. So, hindi, wala. ganun siya. May dalang food, ganyan. Tapos, let me in. We're friends, right? Ganyan. Wala. Tapos, tinawagan niya nga si Takara. Pero dito, hindi tumawag ng pulis Takara. Dumiretso lang siya doon sa bahay. Tapos, pinaalis niya yung kuya. Tapos, sinabi niya na, aren't you concerned? He's already scared of you. Ay, hindi. Ang akin, Parang ganon. Yun, naisip ko yan nung nakita ko yan sa live action. Sabi ko, masyado nilang dinownplay. Oo, walang pulis. Oo. Masyado nilang Tinakot lang ni Takara yung lalaki na na tatawag nga siya ng police if he doesn't leave and all that. May police talaga. Yan. And then, pagdating sa loob, in-explain niya kay Taishin na, don't you know that's already stalker behavior? Hindi, You're being wala. too friendly, parang gano'n. Walang ganun. Sabi niya, there are people who act like that. But sabi niya ito na, but I'm a guy. Yan, sinabi niya rin yan. But I'm a guy, sabi niya, but there's people like that who actually likes man too. Sabi niya gano'n. Parang gano'n. Tapos after that, yung next na different scenario was, meron kasing isa silang friend, may friend isa sa mga mountaineering club na lalaki, tapos yung bagong friend ni Taishin na first year din, meron silang gustong idol group. Hindi ko alam kung nandyan sa manga to. Wala. So ito yon. So may idol group silang gusto. Si girl, meron siyang Oishi. Tapos may Oishi din yung guy na nasa mountaineering club. Pareha sila ng Oishi. So dumating sa point na sinasabi ni ate girl at saka ni kuya na ito yung Oishi nila, you feel like this when you're Oishi. So naisip ni Taishin na Oishi niya si Takara. Wala. So yun, doon nag-start yung like niya. Wala. Kasi humahanap siya ng way to explain what he feels. Wala. Yun. So, ito nga, kaya maganda pag live action kasi ginagawa nila ng background eh. So, parang ang nangyari, iniisip niya sa sarili niya na, Oishi ko si Takara. So, may rules pa na binrake down si ate girl for an Oishi na you know everything about them, you idolize them from afar only, don't disturb them. Yung tatlong yon. So, yun yung parang ginagawa niya, naging stalkerish siya kay Takara. Kasi, sinusundan niya, pero hindi siya papakita. Wala. Ganon, may ganon doon. So, eventually, si Takara nahuli siya. Sabi niya, why do you do that? Kasi sabi niya, you're my Oishi. Based on the rules, I should not disturb you. So, parang ganyan. So, sabi niya, Wala. if you want to follow me, just follow me, but don't act stalkerish. Parang ganyan. So, doon nag-start yung closeness nila. Wala. Aside from the mountaineering to, ha? Another thing pala, yung sa mountaineering, hindi siya na sprain going up. Na-sprain siya, nandun na sila mismo. So, nagpe-prepare siya ng tent. Andun siya, tas si Takara nandun. Tas yung mga bagong girls, dinaanan siya na tumba siya. Doon na-sprain yung paa niya. Tas nakita ni Takara yun. So, yun. And then, after nung Oishi,
si ate girl, dumating sa Ilang phase, chapters siya? Ilang 10 chapters plus 10 volume. Actually, hindi kasi 23 to 25 minutes lang eh. Pero mahabang siya. Mini-series pa din. 10 episodes plus 1. Ito kasi, 7 chapters lang siya. So, nilagyan talaga nila ng ano. 6 and 6.5. 7. Oo, nilagyan talaga nila ng mga extras to explain the background. So, etong si ate girl, na-depress na sobra kasi umalis sa group yung Oishi niya. Super depressed. Akala nila yung papakamatay na. Akit sa rooftop, nakita nila nandoon, nakatayo na sa edge. Tapos tahimik na tahimik. Etong si guy na same Oishi, sabi niya, don't worry, she's not gonna jump. Tapos mamaya-maya, nag-duet na sila. Nung kanta ng Oishi, may matching sayaw pa. Tapos eventually, naging sila. So, Naging magjowa sila. Oo, ginalagyan nila ng storya. So, naging magjowa sila. Hindi sila importante. Oh, but, because of their closeness, naging close lalo si Takara at si Yun na nga, dinagdag na nila yun. Kasi nga, si Guy from the Mountaineering Club is parang yun yung body-body ni Takara. Hindi, best friend niya. Hindi, dun sa manga, yung lalaki, he considers himself to be the best friend of Takara. Parang gano'n na nga. Pero close naman sila talaga. Pero walang Walang definite na, no? Walang gano'n. Pero yun. So, close sila. Dahil doon, parang, yung closest sila na Takara, naging ano, kasi pag nag-aaya yung dalawa, kasama siya. Parang ganyan. Hindi, walang ganun. Anyways. Kasi, dun sa manga, super sad nga yung lalaki na naging close itong si Takara at saka si Tai. Kasi, I'm supposed to be your best friend. Wala. Walang gano'n naman yun sa manga. So, binigyan talaga nila ng sariling story yung dalawa. Pero hindi naman sila super major. May parts lang sila doon kasi nga siya yung nagbigay ng Oishi rules sila. So, kaya sila naging close. So, eventually, nung, di ba yung nangyari yung kain, hindi naman nalasing si Taishi dun sa ano. Lasing siya, Hindi dun nga sa ano, hindi sa live action, hindi gano'n yung nangyari. But, nagstay sila dun sa bahay ni ano nga. Pero parang wala namang nangyari nung natulog lang sila and all that. Tapos, yung birthday, di ba 20 years old nga siya, so bawal siya uminom. So, merong scene sa live action, most probably wala sa manga, na ang nangyari is, parang sila na nun eh. Yun nga, nangyari na yung you don't like me that much yet. Parang, ganyan. Pero may scene doon na sabi ni Takara, you're not yet okay to drink. Ganyan nga, kasi nga 20 pa siya. So, ang balak is, celebrate yung 20th birthday niya. First drink niya with Takara. Wala. So, yun, may ganong scene. Tapos yung sa nanay, nangyari din yun. Yung pinalis sila sa bahay, nung may sakit. So, yun. It happened. Tapos, ito yung major na wala sa manga, yung OVA. Kasi the rest is the same eh. Yung umalis pa rin siya. So, bumabalik lang siya every now and then to be with, yan, ganyan. So, yung sa OVA, ang story nito is isa dun sa mga girls sa Mountaineering Club. Siya ay Fujoshi. So, dinodocument niya lahat ng napapansin niya between Takara and Taishin. Oo. Dinodocument niya. Tapos sumulat pa siya ng online web novel. Oo, about them. Pero syempre, iba yung character. Super sumikat. Dumating sa point na syempre, dahil wala na nga si Takara, nasa ibang bansa na, wala na siya masulat. Umalis sa ibang bansa talaga? Umalis sa Takara, oo. Doon sa OVA pinakita yon. Umalis siya sa ibang bansa. So, doon nag-start yung OVA. Slump siya. Wala siya masulat eh. So, sabi niya, ano gagawin ko? Ganyan. Bumalik si Takara. Tapos, nasaktuhan niya habang nasa fountain nag-amusement silang dalawa eh. Tapos kumakain sila ng ice cream. Nasaktuhan niya, nandun siya. Dala niya yung laptop niya. So, super tago siya. Tapos, tinatime niya ganyan. May bagong member yung Mountaineering Club na lalaki na nagkagusto sa kanya. Pero hindi pa sinasabi. Pero parang dinidig na siya na ganyan. Tinatry na siyang i-pursue. Nakita siya na nagtatago. Kasi parang, nandito sila sa fountain, nandun siya sa second floor. Nakaupo siya, tapos biglang nakita niya nagtago siya. So, dumating yung lalaki, sabi niya, what are you doing? Shh, be quiet. Don't talk, just sit there. Kasi nga, nawawala yung focus niya, tapos tinatype niya lahat-lahat. Tapos after niya pagalitan yung lalaki, nawala na si Takara at si Taishin. Sabi niya, oh my God, but I have to write this down. Super, right. Ngayon, yun lang yun, actually. Pero, doon pinakita nga yung mga sides na nakikita niya. Yung landian nilang dalawa, siya lang yung napakapansin, yung subuan nila ng ice cream na siya lang yung nakakakita, yung mga ganun.
So, yun yung cute part nun, yung addition. Kahit sabi, in reality, wala talaga siya kinalaman sa storya. But, it gives depth dun sa relationship nilang dalawa because of what she sees. Yun yung maganda lagi sa mga live action. May dinadagdag sila to give more background, more ideas sa nangyayari. May holes naman talaga pagka manga. Kasi, Oo. syempre, kung manhwa yan na pagkahaba-haba, simula background, and everything. So, Plus, dito sa live action, di ko alam kung sinabi sa manga, yung mom, aside from dressing him up, she's super materialistic. well, oo, As divorce in sila, super. divorce yung Hindi, tas bago pa mag-divorce. Nung divorce yung nanay, na saka lang nalaman nung nanay na mayaman pala yung tatay. Hindi lang yun, hindi ganon. Dito sa live action, hindi ganon. Sa live action, ano na may pera. Oo. Kaya lang, super yung nanay, lahat gusto niya mamahaling bag. Wala. Gusto niya, ganun siya, super materialistic. Tapos sabi ni Takara, at one point, nung natulog nga si Taishin sa bahay niya, hindi ko alam kung may sakit ba si Taishin nun, pero sabi niya mainit eh. Wala. Basta yun yata yun yung after nung una nilang kain sa labas. Sabi niya, Ito lang pala ito, shonen na ito. Oo, walang naganap, kiss lang. So, nung day na yun, pinili niya, sabi niya, hot, ganyan. Tapos habang natutulog si Taishin, sila na nun eh. If I remember correctly, sila na nun. Pero sinabi niya, parang, Bumalik na lang ako sa long sinabi niya na parang, there's one thing that I'm like my mother. And sabi niya, I don't like it, but I have that. Yun yung, when I want it, I will get it. He's greedy. Not necessarily. Yung pagkakasabi yun Sa manga. Pero yun, ang sabi niya lang, when I want something, I make sure to get it. Tapos nakatingin siya kay Taishin nun. So feeling ko, gusto niya rin na si Taishin at the beginning pa lang eh. I think so. Kasi yung sa nung first time na na matulog sila, nung nalasing si Tai. Sila sa manga. Nasa manga. Loft yung, yung unit niya. Dito hindi. Loft yung unit niya. So, nang nandun sila sa taas, nung nakatulog na si Tai, he's so slow. Ang sabi niya gano'n. Hindi. Dito sa manga naman, yung normal na DK ng Japan, bed and stuff, ganyan. So yun. Yun lang yung major na sinabi niya. Tsaka, ito, alam mo yung itsura niya dyan sa manga. Mas gusto ko yung live action na itsura. Ang pogi. Talaga ba? Napugian. Hindi ako napugian sa Pag kanya. nagsasmile na siya, ang pogi. Tingnan ko ulit. Kasi nung first, hindi mo mapapansin kasi lagi siya nakasimangot o kaya stoic yung mukha eh. Pero when he started smiling, pogi. At ang galing mag-English. May isang scene doon na may foreigner na naliligaw. Wala po rin. Ito nga, may foreigner na naliligaw. Dinirect niya. Sabi niya, are you lost? Ganun yung tanong niya. You go this way. British accent! Promise. Pogi. Promising siya, oo. Pero yung palang, dalawa pa lang yata yung major roles niya. Bago pa eh. Yes. And he's guwapo, yeah. Lean yung katawan niya. Buhok niya medyo mahaba, pero hindi kasing haba nun. So yeah, there. Dahil so at ating BLCBTL comparison edition. Yes, comparison edition as well. So there we go. Bye. Bye.